Magandang araw sa inyong lahat ha. Naku po, Webes na naman at dahil Webes, syempre ang ating Spokes Hour. Ako po'y palipad ngayon papunta po ng Vienna, Paris at Dubai. Dahil doon po'y magkakaroon ng mga maisog. 28 po ng hapon ang maisog Vienna. Tapos sa 30 po ng hapon ang maisog Paris. At sa gabi naman po ng A4 ang maisog Dubai. So mga taga Vienna, mga taga Paris, mga taga Dubai, maisog po tayo ha. Pakita po natin ang ating suporta sa mga nagnanais na number 1, hadlangan ang pagbabago sa ating saligang batas para manatili sa pwesto ang mga nakaluklok sa pwesto at para dun sa mga naninindigan sa transparency, accountability, peace, and security. So mga kaibigan, anong ating pag-uusapan ngayon? Abay, lumabas na ang totoo. Ang totoo po, magsasanib puwersa na ang Dilawan, Pinklawan at ang Marcos administration. O di ba sinabi ko sa inyo yan? Ang susi ng lahat dyan, si Lisa Araneta Marcos. Dahil si Lisa Araneta Marcos ay matalik na kaibigan at dating law partner ni Jojo Ochoa na naging executive secretary ni Noynoy Aquino. Napakatagal po nila naging law partner. So talagang mahirap po maghiwalay yan. At talaga pong nagkahiwalay sila noong 2016 dahil nga nagkaroon ng protesta si BBM laban kay Lenny at syempre pinanigan ni Jojo Ochoa itong si Lenny. Pero nagkabati nga po. Kaya nga po, doon sa gabinete, yung ano ba tawag doon, kapatid ng misis niya, ni Jojo Ochoa ay si Acuzar na ginawang housing czar. O di ba ho, nakapagtataka no, na talagang nasa kabilang kampo isa sa pinakaunang na talagang kalihim. Tapos si Senator Ralph Recto, no, among others na natatalaka ngayon sa gabinete. So, malinaw na po ang kanilang plano. Magsasalib puwersa, Dilawan, Pinklawan at Marcos administration laban sa mga Duterte. Sagot siyempre ito doon sa sinabi ng nanay ni VP Sara na 3 Duterte ang tatakbo. Siyempre, nayanig po silang lahat. Ang balita ko dyan sa Malacanang, sa politikal, gabi-gabi sila nagmi-meeting dahil talaga hindi nila maintindihan kung anong gagawin na ngayong 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Ano ba ibig sabihin kasi ng 3 Duterte? Tanggapin natin, magpaplano po sila na i-impeach itong si Inday Sara matapos siguro itong kanilang gusto mangyari na mag-charter change. Inuuna lang nila yung charter change. Walang kaduda-duda, sa Kamara may numero. Pero sa Senado, ibang usapan yan. Meron pong 12 na maiiwan dyan. Yung 12 yon, napakadami namang kinampanya ni Inday Sara nung huling eleksyon. Nandyan pa yung bloke ng ni Zubiri. 7 po sila, 5 lang maiiwan. So 5 na yan. Meron pa tayong 3 PDP dyan. 8 na, no? So, tapos, kung magkakaroon pa ng 3 Duterte, di 11 na. Wala na po silang numero para tanggalin si Inday Sara Duterte bilang Vice President. So, tuloy-tuloy na talaga ang bakbakan hanggang 2028 pag-eleksyon na. Now, paano naman nangyari na yung talagang mga nagsalita ng mga matitindi laban kay PBBM, sila pa ngayon ang makikipagkampihan kay PBBM. Yan pong nagpapakita na bagamat ang mga Pinklawan at Dilawan, mga self-righteous po yan. Parang sila lang yung mga magagaling. Parang sila lang yung mga may kakayahan maglingkod. Parang sila lang yung mga malinis. Nagpapatunay po talaga yan na wala silang mga prinsipyo. Talagang gamitan lang ang kanilang politiko, ang politika. Dahil kung meron silang prinsipyo, naku, paano naman nila malulunok yung mga bato nila kay PBBM? Kurakot, takapaglabag ng karapatang pantao, walang college degree, walang kakayahan. Tapos ngayon, magpapataas sila ng kamay sa eleksyon dahil alam nila na administration ngayon si PBBM, may pera at may organisasyon para mapanalo sila. Nagpapakita po yan na talagang handa sila na baliwalain ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga paninindigan kung meron man, para lang po maluklok sa pwesto.
Sa tingin ko po, nakakasuka ang mangyayaring yan. Nakakasuka po talaga yan. Na parang, wow, demonyong-demonyo si PBBM, pero sa pagnanasa nila na makabalik sa pwesto, lulunukin nila lahat ng mga sinabi nila kay PBBM, makabalik lang sa pwesto. Ang tawag po dyan, gahaman sa kapangyarihan. At paano naman po ang PBBM administration? Abay, ganun din. Kung gano'n nila kinasuklaman yung mga dilawan at pinklawan na nagpaalis sa kanilang pamilya nung EDSA, dahil nga alam nila na may banta sa mga Duterte, dahil mga Duterte kinu-question ngayon ang kakayahan ni PBBM na magpatuloy bilang isang presidente, kakalimutan na po nila lahat ng mga masasamang sinabi sa kanila ng pinklawan at dilawan at makikipag-isa sila. Ibig sabihin, pare-pareho silang mga oportunista, pare-pareho silang mga walang paninindigan, pare-pareho silang mga prinsipyo, magsama-sama kayong lahat. Sa tingin nyo ba, bantayan sa Duterte? Hindi po. Kapag sila nagsama-sama, alam na ng taong bayan, nako, wala kayong mga mabuting gagawin. Puro kayo, gahaman lang sa kapangyarihan. Kaya lalong lalakas kung sino man ang sumama sa mga Duterte. Di ba? Alam ko naman, ang siguradong mananalo, yung 3 Duterte at saka yung 3 PDP, 6. 12 lang naman po ang hahalal natin. Di ba? So kalahati ng 12, manggagaling na sa kampo ng mga Duterte. Pero sa lakas po ng ticket ng mga Duterte na yan, meron pa po sigurong 2 hanggang 3 na mga bagitong pangalan na po pwedeng makapasok dyan. So posible po hindi lang 6 ang makukuha ng Duterte, kundi ka hanggang 9 kapag natuloy po ang plano na talagang sila ay tatakbo. Bakit naman po ihahalal ng taong bayan ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? Well, yun nga po eh. Nakita natin ang diferensya ng presidente na Duterte at Marcos. Sa Duterte, tahimik ang mga komunidad, halos na wala ang banta ng droga. Ngayon, ang gulo-gulo ng mga komunidad, ang daming patayan, ang daming krimen, balik na naman ang droga. Noong panahon ng Duterte, darling economy ang Pilipinas ang ayon sa Moody. Noong panahon ni Marcos, the worst underperforming economy. Noong panahon ni Duterte, napakalakas ng piso. Noong panahon ni Marcos, napakahina ng piso. Noong panahon ni Duterte, merong pagkagutom pero hindi ganun katindi. Noong panahon ni Marcos, pinakamatindi ang pagkagutom sa kasaysayan ng ating bayan. Noong panahon ni Duterte, minumura at hinahamon at sasabihin papatayan ng mga hoarders ng mga bigas. Noong panahon ni Marcos, lantaran ng hoarding, lantaran ng smuggling dahilan para tumaas ang presyo ng bigas. At huwag nating kalimutan, noong panahon ni Duterte, hindi siya nangako ng 20 pesos kada kilo ng bigas. At noong panahon ni Marcos, nangako siya ng 20 pesos kada kilong bigas na nawala na po na parang bula. Yan pong dahilan kung bakit talagang pwedeng magkaroon ng hindi lang 6, hindi lang 9, baka po pwedeng mas sweep pa ng mga Duterte yan. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, mantakin ninyo, pinakamatindi ngayon ang kagutuman sa ating kasaysayan, talagang isusuka ng taong bayan ang mga kandidato ng administrasyon, ang mga kandidato ni Bongbong Marcos. Tama ba ako mali? Hindi po pwede magsinungaling ang sakit ng tiyan dahil sa gutom. Yan po talaga ang katotohanan. At huwag nating kalimutan, nung panahon ni Duterte, may na naging dahilan para umusbong ang kalakalan, dumami ang mga kapital ng mga Tsino sa Pilipinas, at napakadaming mga turistang nanggaling sa China. Nung panahon ni Marcos, nawala lahat ng kapital galing sa China, nawala mga turista, at bumaba po ang kalakalan. Nangangalahati na lang po ating ine-export na mga saging sa China, naunahan na po tayo ng Vietnam as the number 1 supplier of saging. So hindi po ito personality-based. Ito po ay performance-based. Ang Duterte po ay brand. Subok ng brand. At pinagkakatiwalaan ng brand. Ang Marcos, bagamat pinigyan po ng pangalawang pagkakataon, sa kasaysayan, dahil nga po sinipa na nung unang Marcos Sr., nabigo po ang tao. Dahil alam nila
nabudol sila. Alam niyo, magpapasurvey po ako. Ang tanong, kung pwedeng mag-eleksyon muli at tatakbo si Bongbong Marcos, iboboto mo ba siya uli? Ibig sabihin, feeling mo ba nabudol ka? Sa tingin ko po, overwhelming ng mga Pilipino ay magsasabi, opo, nabudol ako. Well, wag na po kayo mag-alala dahil natapos na ang 2 taon. Malapit na po maghusga ang taong bayan. Dahil ang issue ngayon ay yung estado ng pag-iisip ng presidente. Nasa tama ba siyang pag-iisip? Dahil ang mga taong nasa tamang pag-iisip, ayaw ang gyera, mas ninanais ang kapayapaan na hindi po nangyayari ngayon sa sigalot natin sa China. Lahat po ng mga nasa tamang isipan, hindi po makikipaggyera, lalong-lalo na kung wala tayong kapag-asa na manaig sa gyerang iyan. Ano po ang inyong mga take, mga kababayan? Tignan po natin ang inyong mga komento sa araw na ito. Sino mauuna? Si Lorna Emen, si Tililing, nag-aw-aw na naman, ayaw nila tigilan ng Duterte. Naku, walang mananalo. Basta Duterte pa din ang mahal ng tao. Tingin ko rin po tama yan. Jojo Pintor, attorney, kahit nagsani pa sila yan, mga walang palabra de honor.